We're live. Hello mga chingus and mga co-fellow crafters. Welcome back sa ating Crafters Forum with Mommy Lee. I'm your host, Lisa Lee, or others call me Mommy Lee. Pwede po kayong mag-comment dyan. And please like and share this live stream para po ma-reach naman natin yung ibang tao. Okay. So, kanina po ang topic natin today is traits that a crafter must have. So, nakita natin yung mga 12 traits ng crafter. So, we're going to delve into this topic with other crafters. We have Froilan and Sailan. Okay. Let's start from the start again kasi nga marami tayong marami tayong hello Mommy Eds, nasa Facebook nag-comment. So, please like and share this live stream para ma-reach po natin yung other crafters. So, this is the Crafters Forum with Mommy Lee, and we're gonna talk about traits that a crafter must have. Yung kaninang discuss natin kanina. We're going to talk about this topic with Sailan Narag, crocheters, and of course, with Puyeng or Fräulein Peralta, a crocheter and a knitter. Okay, so again, Sailan, please introduce yourself again to our viewers. Okay, ulit. Magandang gabi sa mga nanonood dyan. Ako pala si Sailan Narag at isang crocheter. Ilan taon ka nagko-crochet? 2 taon na. 2 taon na nagko-crochet. Since 2021. Oh, 2021, Ang galing naman. Ay, hindi. 2021. Sa 2 taon. 2 hindi mo sure. Hindi ka sure, gano'n. 2020, pandemic yun eh. Kasi alam mo ba ang pandemic nagsimula 2020? Oh, so matagal na. Oh, nawala si Puyeng. 2020. Oh, 2020 nga. Okay, invite natin uli si Puyeng. Ayan. Invite uli natin si Puyeng. Oy, Poy. Akyat ka na uli. And we also have Fräulein Peralta. Ayan, nalaglag siya. By the way, this is simultaneously broadcasted dito sa TikTok and sa ating Facebook page, Crafty Hobbies. Okay, asa na si Poy? Nalaglag si Puyeng. Okay, pero ayan. Ayan, Puyeng. Ayan. Pakilala mo na sarili mo. I-expand kita. Ayan, para ganyan. Ayan, Wait lang, Mami. Mag-aano lang po ako. Kasi ang fresh nyo eh. Papa-fresh lang ako ng konti. Okay. So, ayun. Asa na ba? Ayun na po. Ayun na pala eh. Akala ko naman matatagalan ka. Ayan, introduce yourself. Hello guys. Good evening. Annyeonghaseyo. Wow. Magandang gabi po sa lahat. Ayun, ako po si Puyeng. Tapos crocheter po ako by heart. And knitter paminsan-minsan. Ayun po. Maraming salamat po sa 9 viewers. Sa 9 viewers and we have 6 viewers sa ating Facebook page. Di ba? Yes. Hello po sa mga Facebookers natin dyan. Yes, naman. Okay. Ano ba to? Paano ko ba ibalik sa dati to?
Paano ko ba ibalik sa dati? Yung grid Ayun, po, hindi ko ma'am. na Ha? Yung grid. Hindi ko na mabalik. Wait lang Ano ba yan? Shrink. Hindi, 21 Okay, pala. there you go. Yan. Yan. So, ayun. Meron our topic for today. Charot. Our topic for today is traits that a crafter must have. Okay. Sa isang crafter, okay, umpisahan natin kay Sailan. For you, ano yung mga traits, okay, as a crocheter, and of course, pag sinabi mo crocheter ka, crafter ka talaga eh. Ano yung mga traits mo na nakatulong sa'yo bilang crafter? Traits na ano, Mm-mm. yung nakatulong sa akin, Kahit isa lang. Like, kasi yung mga na-discuss ko kanina, meron doon yung creativity, patience, perseverance, yung mga ganon. So, alin doon, yung mga katulad lang doon ng ang tingin mo nakatulong talaga sa'yo. yung unang-una talaga patience eh. Patience. Oo. Kasi doon nagsimula eh. Kung kaka-start mo pa lang, gawa ka pa lang ng magic ring, hindi ka marunong. Dapat maging patience talaga. Yung paghawak mo pa lang ng yarn tsaka yung hook, dapat may patience ka kasi hindi mo alam yung unang paghawak eh. Yun talaga yung unang patience ay yung Pero ikaw ba, ang tawag doon, nung una kang nag-crochet, ano yung first struggle mo aside from holding the yarn or ano yung mga naging problema sa iyo? Yung paghawak ng yarn lang, okay din naman, yung sa hook din okay lang. Yung lang talaga, magic ring lang talaga. Yung magic ring. Yung magic ring. Oo, yung magic ring talaga. Yung magic ring nahirapan ako dati. Yung kaka-start ko pa lang talaga. Yung magic ring nahirapan. Mahirap ba yung magic ring? Oo. Yung walang kaalam-alam, tapos kumawa ka na ng yarn, tapos anong uunahin? Ganito. Magic ring yung nauna eh. Yung magic ring yung nauna. Ikaw naman, Puyeng, ano yung mo? Yung mga first struggles mo nung nag-uumpisa ka pa lang? Siguro, mami, yung sa tension. Kasi doon kami, kasi ang nagtuturo sa akin dalawa, yung nanay ko, tsaka yung ate ko. Tapos, kasi yung ate ko marunong din eh. Dahil naranasan din niya noon sa nila, parang home economics nila. So, yung nanay ko, marunong talaga. Sabi, doon, opo, ang mga projects na nanay ko nasa lola ko, ngayon nasa tita ko na, buhay pa sila. From 40 years ago. Ayun. Ang galing naman. So, paano, tinuruan ka nila? Or sarili mo lang na, gusto ko rin matuto, ganun? Kailangan po kasi sa school. Tapos, nagpabili ako ng yarn and ng hook. Binigyan ako ng pera, pero kami magkakaklase, sabay-sabay na bumili. Tapos, nakikita nila ako na bakit ganyan, ang lalaki ng agwat, may mga holes. Tapos sabi ng ate ko, dapat medyo higpitan mo, tapos dapat relax lang yung kamay mo. Pati yung nakasanayan ko na dito, tsaka yung pag-hold, yon isa din po yun. Tapos sa school din po kasi, habang yung teacher, nagde-demo yung teacher, sinusundan din namin. So, ayun, talaga, patience and perseverance para ka maging maging sanay sa craft, ganon, na ito. Patience and perseverance. Uy, pa-shout out daw, sabi ni Mami Eds. Hello, Mami Eds. I miss you. Ang ganda daw ng ang ganda daw ng eyebrows mo. Mami Eds? Ako lang to. So, anyway, so, yun yung mga main na
tingin nyo ano sa inyo bilang crafter, ano? Pero isa-isahin natin yun, no? Kasi kanina, before this live, nagkaroon tayo ng break. So, before yung first live natin for today, I discussed about the traits that a crafter must have. Ang unang-una dito is yung number 1 is creativity. Bakit tingin nyo, anong ibig sabihin nun, nung creativity? Bakit kailangan maging creative ang isang crafter? Sailan? Bakit Creativity. creativity? Kasi sa isang crochet or sa isang knitter, 'di ba? Yung creativity natin, doon tayo kumbaga naiisip natin kung paano gagawin yung isang project. Tapos kumbaga kung gagawa ka ng isang project, 'di ba? Iisipin mo kung ano ang gagawin mo, anong style na gagawin mo, ano yung nauuna. Kumbaga, naiisip mo yun eh, yung tatakbo yung utak mo bago ka magsimula ng isang project. Dapat yung utak mo talaga, niisip mo na anong gagawin mo, ano nang style ng project mo. Yun. Kung anong design. Matanong ko lang na, ang project ay, di ba Sai, gumagawa ka ng maliliit na keychains. So, di ba, may mga design, meron ka nang natutunan ng mga design. So, meron ka na bang design na ginawa mong naisip mo lang na ginawa mo? Na umiral yung creativity mo? Oo, meron. Kasi yung unang-unang parang nakagawa ko ng sarili kong pattern eh. Yung ladybug. Yung talaga, picture lang na sa'yo ba yun talaga? Ikaw gumawa nun? Sa akin talaga. Ako gumawa ng sariling pattern nun. Pwede nga lang benta ko yung talaga? Oo. Sa akin talaga. Iniisa-isa ko yun eh. Naka-4 na ulit ako nun eh. Panay-plugging ako nun dati. Andiyan ba yung ladybug mo? Oo. Yung ladybug. Yung malaking Pwede mo makita? Yung binili ni Mami Ga. Yun. Ay, binili. Nabenta na pala. Yung malaking ladybug. So, ikaw ang nag-design nun? Oo. Ako yun. Ang galing naman. So, ayun nga, doon ka nakakakuha ng doon umiiral yung creativity mo eh. Kasi you can make your own design kung paano mo siya gagawin. Okay. Si Puyeng naman, kailan umiral yung creativity mo sa craft mo? Kailan nga po ba? Kapag po siguro yung kunyari may gustong magpagawa, tapos wala akong mahanap na pattern. So, I have to to freehand. Yun. Kailangan mo mag-freehand. Opo. Okay. Kaya, ayun, kailangan talaga yung isip mo medyo dapat, malawak. Malawak kasi, ang imaginasyon. Opo. Kasi ayun nga, sayang yun eh. Na rin yun, kita. Kung iisipin mo na na hindi ko naman yan kaya kasi wala akong pattern na paggagayahan. Kung palagi ka lang din magbabase sa mga pattern sa online ganyan, masasayang din yung mga ganong opportunity. Kaya ayun po. So kailangan maging creative tayo to freehand things. Yun lang. So, yung creativity, yung skill ng pagiging creativity, pumapasok dyan yung being able to freehand an item na kapag wala kang mahanap na pattern, ay, kaya ko yan. Diba? So, doon pumapasok ang creativity. Diba nga? Okay. So, ito number 2. Ito yung sinasabing, anong tawag doon? Patience. Kanina sinasabi ni Sai yung patience, ikaw, Puyeng. Marami ka bang patience, Puyeng? Marami naman po. Sobrang Ba't dami, Mami. Natatawa ka. Marami po. Kasi,
ewan, marami akong pinahaba na ng panahon ng pasensya ko. Mahabang pasensya talaga, no? Pinahaba na ng Opo. panahon. I mean, saan, Mm-mm. pero, anong part ng pagiging crafter yung sinusubok yung pasensya mo? Unang-una po dun sa mga mahihirap na pinapagawa. Like, kunyari, nagbigay si client ng ganitong itsura. Meron siyang idea eh. Tapos meron kang, ibibigay niya pagbabasihan. So, ikaw, kung wala kang makitang pattern na medyo kagaya nun, yun nga, doon papasok yung pag-freehand mo, ganyan. Tapos, kailangan mahaba yung pasensya mo kasi syempre, trial and error yung magaganap doon. Kasi mamaya niyan, yung gagawin mo, turtle, tapos nagmukhang tipaklong, di ba? Ganon. Yun yung unang-una, doon unang-una papasok yung dapat mahaba pasensya mo. Dapat hindi ka give up agad. Pangalawa, doon din sa mga client na nagpagawa, tapos hindi rin naman ang tagal bago kunin, like napagod ka na, ang dami mo nang ginastos na pambili ng mga panghaplas-haplas, nirayuma ka na, 'di ba? Ang dami mo ng yun talaga, pasensya, dugo at pawis talaga ang gugugulin mo sa sa industriyang ito. Kaya ayun, yun po. Yun talaga dapat mahaba-mahaba yung pasensya natin doon. Doon dapat mas mahaba kaysa sa mga patterns or sa mga gagawin mo. Kasi kapag naubos yung pasensya mo, sinayang mo yung unang-unang pasensyang ibinigay mo. So, ibuhos mo na lang din hanggang sa bayaran niya at kunin niya item na pinagbuhusan mo ng pasensya. Tapos, wag ka na magbigay ulit ng pasensya kasi sabihin mo, ubos na yung pasensya ko sa'yo, te. Ganon. Yun. Diba? May sinasabi si Jam. Pero, yung pasensya, sa pattern, sa design, okay lang. Pero sa client or customer, hindi kaya ang pasensya. Bakit? Alam mo dyan, mas magandang mag-comment ka sa Facebook page kasi dun pwede kong ipakita yung comment mo para makita rin ng ating mga viewer. O, diba? Ayun. So, pero sa, di baling sa crafting, wag lang sa customer. Grabe. Ako. Ikaw talaga dyan, ha? So, ayun nga. So, patience. Maraming pasensya ang dapat na kailangan. Ikaw, Sai, kailan nasubukan yung pasensya mo? Yung kakastart ko pa lang, tapos, hindi pa ako nagbebenta noon eh. Nagsimula ako sa bucket hat. Yung pangregalo lang. Tapos, nasimulan ko yung terno. Yung terno na, yung top, tsaka yung mga skirt or short, yung ganun. Tapos, may nagpagawa sa akin. Yung client lang talaga. Kasi, manghihinaya ako kapag hindi ko grab yung opportunity na gagawa na siya ng terno kasi pera na yun eh. Tapos, pagkasabi niya na ganitong date, sabi ko, kaya ko ba to? Sabi ko, challenge ko yung sarili ko, matatapos ko ba to ng 2 days? Kasi 3 days na lang eh. Yun eh. Sabi ko nga, try ko nga. Kaya grab ko talaga. Tapos, isiship pa. Kaya hindi, malapit lang kasi mamili eh. Dito lang din naman gagamitin niya. Tapos, pagkatapos nung sabi ko, sige nga, try ko na. Yun, nag-down payment siya. Isang araw, hindi ko natapos yung skirt. Tapos, pagkabukas, tinapos ko. Yung top hindi pa natapos. Anong ginawa ko? Tinapos ko isang araw talaga. Walang tulog nun. Wala. Sabi ko, pinuyat ang sarili. Mahabang pasensya. Kasi kukunin na talaga. Yung ganun. Tapos pare-PM pa siya. Ate, patapos na po. Gagamitin ko na po bukas. Tapos na po, Ineng. Papunta na po ako. Hinatid ko talaga. Ay, yes ko. Wala pa akong tulog nun kasi umaga eh.
Wala. Sabi ko, mahabang pasensya para matapos yung isang project talaga. Pero Sabi- worth it ba naman ba yung, I mean, yung pagod mo sa number one, sa bayad sa'yo. Number two, yung fulfillment mo. Yung bayad naman, okay kasi naka 1K ako nun eh. Yung sa terno set Wow, talaga. okay na rin, Yan. ano? Tapos yung sasabihin, nagandahan siya sa terno. Siyempre, nasa din tayo, di ba? Satisfied din yung customer natin or yung client natin. Siyempre, nakaginawa ko ng malalim talaga, na nagustuhan niya talaga. Ayun yung fulfillment dun eh. Hindi lang dun sa monetary exchange or dun sa bayad. Hindi eh. Pero yung the fact na nagustuhan ng customer mo, yung gawa mo, parang mas malaking reward siya, no? Kaysa dun sa bayad. Di ba? Oo. Mas malaking reward. Totoo, Mami. So, ayun. Kaya nga. Totoo, mami. Kaya more than anything, aside from more than monetary rewards, yung fulfillment na nakukuha mo kasi you have a satisfied customer and yung maging proud ka sa ginawa mo, di ba? Ayun, di ba? Nakaka-proud naman yan. Okay. Hello, Mami Camille. Si Mami Camilo, Mary Camille Toso. Hello sa inyo. Ay, nandito kami sa TikTok. You can join us. Pero mag-comment kayo sa Facebook page para ma-display natin yung comments nyo. Kasi pag dito, hindi namin basta sa page tayo. Grabe naman ang blooming. Sino blooming? Lahat kami. Charosa. Okay. May sinasabi si Jam. Dapat may rush fee na po yun. O yung sinasabi sa'yo ni Jam Sailan. Meron ka bang rush fee pag ibig sabihin, pag rush ba yung order? Nung una kasi wala akong alam ng ganyan eh. Kumbaga, yung presyo, yun na lang talaga. Pero sa bagay, kung worth it naman. Worth Alam mo si Jam, maraming nasasabi si Jam. Ito pa sabi niya. Kung di ka tinatawaran, nirarush naman ng customer. Kung hindi tumatawad or nanghihingi ng discount, nirarush ka naman. Talagang, doon talaga pumapasok yung pagiging mapasensya mo yun, no? Yung mga lalo na pag nag-a-accept ka ng made to order. Kung hindi ka naghihingi ng discount, nirarush ka naman sa order. Parang yung isang beses, may nakita ko sa Facebook group, sa crochet group yun eh. Nag-display siya ng picture, meron po bang gumagawa nito, kailangan na sa April 18. Pagtingin ko sa computer, yung date, April 17 na. Kasi nga, pasado alas 12 na. Tapos nag-comment ako, good luck, bukas na yung April 18. Tapos, sabi ng isa, 16 pa lang po ngayon, may isang araw pa. Sabi ko, ay sorry. Sabi ko, kasi dito, alas 12 pasado na. Pagtingin ko ng sa computer ko, 17 na, kaya one day na lang. Nakita ko yun, mami eh. Nakita mo yun? Kasi pagtingin ko, 17 na ngayon eh, bukas na yung good luck, may shipping fa, di ba? Paano kung malayo yung panggagalingan ng yung ipapagawa niya. Oo, di ba? May gulay naman. Kung hindi ka talaga... ikaw, Puyeng, meron bang ganun? Nauubos ba minsan pasensya mo pag humihingi ng discount? Tapos kung hindi hingi ng discount, rush naman? No. Wala pa naman po nagpa-rush sa akin. Medyo nauubos lang po yung pasensya ko kapag yun, tanong ako ng tanong kung kailan kukunin, ganyan. Doon lang naman po. Kasi minsan inaabot ng 2 buwan. Kasi alam mo yung feeling na kasi hindi talaga rush yan hindi talaga rush. Opo. 2 buwan. Ang sa akin, diretsahin mo na lang ako kung kukunin mo hindi. No hurt feelings naman eh. Kasi para may ko rin sa iba. Diba? Hello sa'yo. Shout out! Diba? Shout out dun Pero sa...
Pero meron pala din na meron ako naging experience na na nanghingi siya sa akin ng discount. Kasi nakita niya na gumagawa ako, tapos minomodel ko nga. Kasi one-man team din ako, ako din nagmamodel ng mga gawa ko. Nakita niya, so nagpagawa siya, top and bottom yun. 600 lang yung bigay ko. Nangingi pa siya ng discount. Sabi niya, wala bang discount to? Ganyan-ganyan. 550. Tapos, etong malupit. Nung sinasend ko na sa kanya, kasi sabi ko, ano yun, kailangan ko ulit bumili ng yarn para, para umikot yung ko, yung puhunan ko, ganyan. Sabi niya, ibabalik ko nga sa'yo kasi hindi naman sukat sa akin. Kasi sabi ko, yan kasi yung measurements na binigay mo. Sabi ko ganun. Pero sige, balik mo na lang. Wala nang fee yun. Pero, ako pa yung nag-shoulder nung nung padala, ganyan. Kaya, dun sa taong yon, alam mo kung sino ka. Shout out sa'yo. Never again. Shout out sa'yo. Bralette and shorts yun, mami. Shorts. Hindi lang siya hindi lang siya tongs na bikini. 'Di ba? Pero okay lang, no hurt feelings. Tapos meron po akong guest dito. Na inaantok. Bakit? Nagpupunas ka. Mamodel ko sana siya kaso wala siya sa mood. Di ba ginawa ko siya ng hot? Ayun lang. Si Happy. Isa rin po yan sa nag-ubos ng pasensya ko kasi sabi ko, paano tayo kikita kung hindi ka, kung malikot ka, hindi kita mapicturan, paano i-post? Kailangan na mahabang pasensya at suhol. Okay. Okay. So, hello sa ating mga new viewers sa Facebook page and dito sa TikTok. Ayun. So, this is the Crafters Forum with Mommy Lee and we are with two other crafters, Sailan Narag and Puyeng. And ang ating topic for today is traits that a crafter must have. Well, alam mo, para tayo mag-succeed sa buhay bilang crafter, Ang crafter, being successful in your craft, it's not just about money, I think. In my own opinion, ewan ko lang sa iba. But being happy with what you do, being fulfilled, you more than anything else, yun ang pinakamahalaga para sabihin mo successful and happy crafter ka. Pag happy, it means you're successful because you are happy and contented with what you do. O, di ba naman? So, ayun. Ayun na, aside yan, patience, na inaano nga natin yung, mali na pindot. Ayan, yung patience ang katatapos lang natin, merong sinabi, grabe naman sa tagal Puyeng, yung sinasabi mo kanina 2 months, hindi pa kinukuha yung order. Grabing pasensya yon. Meron naman sinasabi si Jam, yung na-pressure ka na daw kung sure buyer. Napapressure ka na kung sure buyer, tapos hindi na-pressure ka na nga, tapos after 2 months, hindi pa nakukuha, lalo ka na-pressure. Okay. Hello, Mami Babum. Di ko kayo marinig sa kabila, kaya lumipat ako dito. Yes. Hello, Mami Babum. Hello, Mami Babum. Hello, Shout out to Jam. you. Sa susunod, Mami, ikaw ang isusunod ko, ha? Kayong dalawa ni Mami Yuri. Okay. The international Tapos, mommies. Yes. Siguro mga after 2 weeks kasi mag-i-schedule pa ako kung anong topic ang maganda. Okay. Meron sinasabi si Jams Crochet and Crafts, enjoying what you are doing. Yes. Yun nga, yung being successful in what you do, as long as you're enjoying it, you can call yourself successful. No, di ba? Yung fulfillment naman dun kasi crafting can be a hobby and can be a career. It's really up to you kung ano yung purpose mo. Kung hobby lang ba talaga siya, then so be it. Kasi choice mo yun, di ba? Or kung gusto mo siyang gawing business, nasa sayo din yun. Okay. So, next naman natin is number 3. Attention to detail. Ito yung sinasabi ko kanina na attention to detail. Alam mo yun, di ba minsan, tayo? Yung pag gumagawa tayo ng mga craft natin, ng mga handmade items natin, yung mga
even the smallest detail can really matter and can really be important in one handmade item. Mm-mm. So, kailangan natin minsan mag-pay attention dun sa mga yon. Kayo ba, especially if you're making wearables, di ba minsan, nagkakaroon tayo ng mga missed stitches or minsan mali yung bilang natin. So, paano nyo ina-approach yun? Sailan? Yung una-una talaga, mamili, fragging. Frogging talaga. Tas-tas ka Oo. talaga. Oo, kasi pag tapos na yung project mo, di ba, hindi na, pinipicture mo kasi, dapat may pictorial kasi ipopost mo yun sa, sa Facebook. Yun. Pagkakita mo pa lang na may mali, sabi ko, sa short pa lang nagkamali na ako nun Mm-mm. May mga, may naskip ako na stitches, yun. Minsan nga, nadudodouble pa. Yung sa isang stitches, 2 double crochet yung napasok ko. Mm-mm. Baga sa, na yun, kulang sa tulog na. Yun ba yun? Tapos Wala sa tulog ako. pagka-picture ko nun, sabi ko, zinong ko talaga. Pag sa picture, nabalot ko na kasi. Nabalot ko. Tapos na! Tapos na, nabalot ko pa. Pagka-post ko, sabi ko, hala, mali. Yun, dali-dali ko, prinag ko talaga. Balik sa uno talaga. Yun talaga yung problema So, yung pag nagkakamali ka, hindi mo siya pinapalagpas. Ganun ka ba? Hindi. Mm-hmm. Pag sa damit talaga. Lalo na pag terno, pang adult. Kasi nahahalata kasi nahahalata. Pero lang ko gagamit ka ng ibang tawag dito. Yung mga ibang pattern. Yung hindi halata. Pero kapag double crochet, double crochet tsaka half double crochet, halata kasi yun sa sa mga terno sa mga saka skirt or short. Wow, talaga ma-attention ka rin sa detail, So, lalo mga pag isusuot at lalo na kung made to order pa yan, Kasi yung iba, hindi naman kasi minsan pag nakikita mo doon sa mga groups na, hoy, kita ba yung mali? Alam mo, actually, hindi lang sa Pinas, ha? Marami ako nakikitang mga Facebook groups abroad, yung mga parang global, all over the world yung mga members sa isang group, sinasabi, ini-encourage naman, it's okay. That makes your item unique. Yung mga maling stitches daw or mga mistakes, it's what makes the item unique, sabing gano'n. Kung pwedeng mo na lang, parang palagpasin mo, pinapalagpas. Pero kay Sailan, hindi pwede yon. Tas tayo kung tas. Talaga ako. So hindi ka ba nanghihina sa ganon, Sailan? Parang ulitin ko na naman. Pag ganon kasi mamili, sabi ko, kailangan talaga ma-satisfied yung client Sabi ko, ayoko yung gagawa ka tapos may mali. Pag nakita niya, baka sabihin, hindi na ako magpapagawa kasi ang pangit ng resulta. Baga yung ganon. Oo, sa bagay, paano ka naman magkakaroon ng repeat order kung hindi mo ipa-perfect yung para sulit ang bayad. Yes, di ba? O si Puying naman, was there ever a time na talagang, so how do you approach mistakes in your stitches? Katulad ka din ba ni Saila na, sige, tas-tas. Perfectionist ka ba? Hindi naman po, Mami. Lalo kung naman. Kasi, tulad nga na sinasabi ko, most of my items, for personal use siya. Tapos, mas ko siguro, naging, detailed ako nung nag-try na akong mag amigurumi. Ayun. Doon ako mas naging sensitive sa mga ganyang bagay. Kasi doon talaga kitang-kita siya kapag nagkamali ka. Oo, kasi unlike sa mga big opo, 'di ba? Sobrang sinsin niya dapat, 'di ba? Lalo pa yung mga amigurumi ko. Ang ginagawa ko pang amis, maliliit talaga yung yarn na gamit ko. Kaya grabe ka naman talaga Ayun. Sa malalaking projects like yung mga top or yung mga mga wearables, bags, pouches, opo.
ano lang, okay lang sa akin. Kahit kunyari may na-miss ako, bibilangin ko siya. Oh, she's kulang. Pag kulang, okay, sige, increase ka dito. Para next, pwede. ano pa din, 'di ba? Kasi magagawa mo yan ng paraan. Lalo kung ang ano mo naman, solid color naman yung gamit mo, hindi siya halata. Unlike kapag variegated ba? Na or gradient yung gamit mo na na yarn. Ayan, medyo Multicolored yarns, medyo halata, opo, 'di ba? Pero kapag solid yarn, okay na 'yan. Kasi ang client naman tinitignan niyan minsan yung mga output natin as a whole. Hindi na sila kasi kapag once na nagandahan sila, ang ganda ganyan. Hindi na yung magtitingin ng ay bakit ito? Bakit nandito yung dito sinuksok yung ano mo? Ba't dito ka nag-weave ganon? Hindi. Unless marunong din sila mag-crochet. Opo. Ayun, yun din. Pero meron na bang umorder sa inyo na marunong mag-crochet? Meron po. Meron? Sino? I mean, tell me about it, Kuyeng. Si Ate MJ po. Ay, Pang oo nga pala. Ni Miggy, pang Mas giveaway naging ng ano ka birthday ba ni doon? Mas Miggy. attention to detail ka ba? As in, mas nagbigay ka ba ng attention sa details? Yes. Kasi nga, alam Yes mo po. na kapag nagkamali ka, kasi makikita crocheter yung nag-order sa'yo. Opo. Tsaka din siya, gumagawa din siya ng ganon. Mm-mm. Tapos, mas naging mas pinagtuunan ko ng pansin yung mga detalye doon kasi bata yung gagamit or sa mga bata ibibigay. So doon pumapasok yung yung pagko-consider mo doon sa mga customer mo by age or by their needs. Kasi syempre pag bata, usually sensitive pa yan yung mga balat niyan. Kasi hindi pa sila ganun ka-exposed ganyan. So yung ginamit na yarn, tapos yung mga eyes kailangan talaga ng mabuti, yung mga safety eyes, Oo, secured. especially pag below 3 years old ang gagamit. Opo. Or Opo. a toddler. Diba? Pati yung keyring, kailangan talaga naka-close, tapos kailangan kahit hawak-hawakan nila, hindi sila masusugatan or what. Ayun po. Dapat yun din, i-consider din ng lahat ng crafters yun, especially sa mga amigurumis, Tsaka siguro, I mean, for me if you're going to make those kind of items na alam mo medyo sensitive, kasi alam mo, sa mga laruan na binibili natin, hindi, di ba lagi may warning na, not suitable for 3 years old and below, di ba? Lalo pag mga, Yes po. maliliit na laruan. So, dapat, I think, para sa mga crocheters din, importante din na, dagyan ng note na this is not suitable for 3 years old and below kasi nga parang warning, choking hazard, yung mga ganun. Dapat sa mga crochet items natin, pag dineliver natin or isama sa packaging, yung mga ganung notes para, kasi alam mo naman, kunyari ako, basta gusto kong bumili ng crochet dolls or crochet kits, basta lang ako, no? Paano kung may baby ako, may anak ako? Diba? Ibigay ko sa anak ko. I mean, minsan kasi hindi din naiisip ng magulang yun eh. Parang hindi minsan pumapasok sa isip nila na, may choking hazard pala, ganun. So, siguro dapat din nating isaalang-alang yung mga ganong bagay. Ayan. Diba? Ayan nga. So, kailangan din itong attention to detail, marami siyang scope, So, depende na lang talaga sa sitwasyon. Okay. Diba, nakaka 50 minutes na tayo, pero 3 pa lang yung nadidiscuss natin. So, siguro mas mahaba-habang to. Mga hanggang 5 lang siguro tayo. Mapapagod tayo sa discussion natin. Pero, itong discussion na to is, I think coming from other crafters, marami tayong matututunan sa isa't isa. Okay, so let's go to number 4. Perseverance. Perseverance, ito yung tipong
kahit na nahihirapan ka na, patuloy lang ang love. Love. I mean, di ba, yung, alam mo yun, I think every crafter, kasi sa akin, kung crafter ka talaga, if you have the passion and love for the craft, kahit na nahihirapan ka, kahit ano bang pansubok, parang ano yan parang relasyon. Kung meron kang Opo. relasyon sa craft mo, you love it and you have passion for it, hindi ka ganun gigiwap ka agad. Hindi ka katulad ng mag-uumpisa ka, ay, ayoko na, ang hirap. O, sige, ayoko na. Di ba? So, Opo. perseverance is the key kung gusto mo talagang maging crafter. Kasi it involves trial and error Di ba? So, ikaw, Sai, what makes you to keep on creating and to keep on crafting? Oy, slogan ko yun. Keep on creating, keep on crafting. What makes you continue your craft? Kumbaga, nagsiset ako ng goal, Mamili. Kumbaga, setting goals. Oo. Yung goal, kumbaga, gusto yung halimbawa, yung goal ko makatapos ng ganyang project kasi gusto mong gawin, yung ganun. Kumbaga, kung gusto mo ma-achieve yun, kahit mahirap, gagawin mo talaga. Diba? Oo. Kung pang sarili mo lang, yung parang yung project mo lang ba, yung gagawin mong project, yung pang sarili mo lang. Tapos kahit nahihirapan ka, di mo palang alam kung ano yung mga stitches na yun. Di ba, magsisearch ka talaga. Hindi mo i-set aside yung mga project na yun. Tatapusin mo talaga kahit mahirap. As a beginner pa lang. Yun. Kasi doon ka matututo Kasi hindi naman lahat ng mga crocheter, nadaan sa natuto agad. Natuto muna sa paghihirap bago ma-achieve yung mga project na natapos nila. Dumaan sa paghihirap. Yun. So yun. So para kay Sai, naging goal-oriented muna siya para to keep her going, to keep her pushing herself to achieve her goals. Yun. So diyan pumapasok yung ang ganda mo daw po, sabi ni Aliyah. Diyan pumapasok yung perseverance. So siguro it really pays when you have your goal para ka magkaroon ng perseverance. So, di ba? Alam mo na, ang dami nating natututunan sa isa't isa, no? So, para magpursige ka, mag-persevere, dapat may goal ka. Kumbaga, yun nga, yung may target ka na gusto mong ma-achieve, kaya mo gustong ipagpatuloy ito. Ba? Tuloy lang ang laban. Yes. How about you, Poy? Is it the same? Goal-oriented ka ba? Kaya ka nagpa-persevere? What makes you continue your craft? Siguro, Mami, yung fulfillment na nabibigay niya sa akin. Kasi ako, wala naman talaga akong goal na siniset. Kasi usually nga, mga gawa ko para lang sa akin, hindi talaga ako nagtitinda. Kaya, ayun, siguro ang fulfillment for me, yung kapag may naka-appreciate nung gawa ko, like may mga nagsasabi na uy, ang ganda naman yan, ganyan. Doon pumapasok yung perseverance for me. Kasi minsan, dumadating din talaga sa panahon na parang, you're getting tired of the things, 'di ba? And kasama na din dun yung mga ginagawa mong ganyan. Kahit gustong-gusto mo siyang gawin, minsan kasi nade-drain ka din. Burnout. Yun, may nabasa ko na burnout Tapos, ayun, pag yun nakikita mo yung gawa mo, tapos nababasa mo kapag pag may pinost ka, tapos nabasa mo na ang ganda ng gawa mo, ganito, ganyan. Parang doon, bumabalik pa rin yung yung eagerness mo to do the craft again. Kaya kahit parang feeling mo, hindi mo na siya gustong gawin at times, pinipili mo pa rin siyang gawin kasi
yun nga, nasisiyahan ka, may fulfillment siya na ibibigay sa'yo na hindi mo rin makukuha sa ibang bagay. So yun naman ang ano mo. Kung si Sai, goal-oriented siya to persevere. Ikaw naman is yung more on emotional ka, no? Yung Opo. fulfillment and happiness that you get from doing your craft. O, di ba? Yes po. Alam mo, ang ano talaga, ang tao, different crafters have their own different goal, different purpose in life. Kung saan tayo, basta dun kung saan tayo masaya. So, depende talaga sa tao. Ayan, o diba? It's so amazing. Alam mo, gusto ko yung mga ganitong ano. Diba? Di ba nakakatuwa? Kaya maganda talaga yung may mga ganitong natututunan tayo from other crafters, diba? Na, Yes. ano, diba? Siguro, ako, ang one thing na natutunan ko from Sai, siguro kasi ako, more on din ako fulfillment parang si Tuyeng. More on fulfillment din ako, kaya ako, that's why I keep on creating and I keep on crafting, more on fulfillment din ako. Pero, nane-neglect ko yung being goal-oriented, kung ano ba yung gusto kong ma-achieve. So, siguro, idadagdag ko sa sarili ko yun, yung attitude na yun, mas i-apply ko sa sarili ko para mas, para mas ma-boost pa yung perseverance ko, o di ba? Para mas makatapos ako ng whips. Para mabuo para mabilis yung fulfillment. Di ba? Yes, maging goal-oriented. Yung hindi madami kang whips, ang dami mong fulfillment. Pero hindi ka goal-oriented. Ito ba yun, May? Ako nakabalot na Nakabalot yung mga ano ko Alam mo ang problema ko sa mga whips ko? Pag inabutan siya ng summer, tag-init. Pag nag-spring na hindi ko pa tapos, ay abutan na yan next winter. Kasi ang init. Ang init. Actually, pag humawak ka na yan, ang init. Lalo na't mainit din dito. Ay, Diyos ko. Pag summer. Ang summer sa Korea ay sobrang init din, parang Pinas. Ang summer sa Korea, the hottest month sa Korea, August. July, August, ganun. Super hot niyan. Super, as in nagfo-40 degrees. Parang Pinas. So, ayun, kapag yung mga whip ko, inabot ng summer, ay nako, ayan tulad ngayon, init na ako ngayon, kaya ewan ko kung matapos ko yung mga gusto kong gawin. Baka next winter na. Or baka pang summer ang gagawin natin. Okay. Okay, let's have the last one. Para yung mga next topic, i-reserve natin sa other natin. Hi Marie, hi Ginoong Sir. Yung mga next topic natin, itatakal natin sa next live next week. Every Thursday, 8 p.m. sa Facebook page. Okay. Ito, yung number 5. Ito yung kanina. Yung sinasabi ni Sai, yung manual dexterity. Ito yung the way you hold your yarn, yung tension. Ito yung ability to control your hands when you do your craft. Kasi alam mo, I think sa lahat ng crafter, kahit masabihin mong drawing yan, painting yan, kailangan yan ng control ng hand, di ba? Kahit anong craft, kailangan ng alam mo kung paano kontrolin yung kamay mo. Pagdating sa di ba? Ikaw, Sailan, nung nag-uumpisa ka pa lang, sabi mo medyo nahirapan ka paggawa ng magic ring, yung sa tension, yung sa ganyan. Pero siguro mga ilang araw ba, ilang buwan, bago mo natutunang i-control yung tension, yung paghawak ng yan, tsaka yung paghawak ng hook. Pag ganun, naalala mo ba? Ng isang buwan talaga mamili. Usually isang buwan. Isang buwan. Kasi nahirapan ako sa tension din dun sa tension Kasi paghawak pa lang ng yarn, ayun, okay na.
Yung tension lang talaga kasi hindi ko ma-adjust kung yung kamay ko titigas, lalambot, titigas, lalambot. Kumbaga ganun, yung tension ko din naiiba. Naiiba. Kasi kung pag titigas yung kamay ko, yun, yung parang tension ko titigas din eh. Kumbaga naliliit yung gawa ko. Oo. Kasi pag ano naman, malambot yung kamay ko, parang smooth lang talaga. Eh ano lang din, parang naglo-lose din siya. Yung parang ganun. Doon ako So usually mga isang buwan ano? isang buwan talaga. Bago so ano ba 'yon? Araw-araw, in one day, 1 hour ka nagko-crochet? Ganun ba 'yon? I mean for you. Tingin mo lang yung pagkakaalala mo. Hindi kasi sa isang buwan, ano lang eh, nag-try ako mag-crochet noon mga hindi aabot ng 1 oras eh. Kasi nahirapan, sabi ko kasi iyak ako ng iyak noon, sabi ko ano ba to, itutuloy ko ba to? Hindi kasi nakita ko lang talaga sa Facebook eh, mayroong nag-crochet eh, kaya napatry din ako. Sabi ko, ano, itatapusin ko ba to? Or ano, gusto ko ba talagang matuto ng ganito? Ang hirap-hirap, sabi ko ganyan. Napapaiyak nga ako. Sabi ko, gagawin ko talaga to. Gagawin ko talaga. Gusto kong matuto. Gusto kong matuto. Tapos, yun nga, parang inabot talaga ako ng isang buwan. Pero sa isang araw, hindi ako nakasa 1 oras mag-crochet. Mga ilang minuto lang. So hindi okay. Pero okay na rin yun, at least hindi ka nag-give up. O, kita mo naman. I mean, for all the viewers out there, kung hindi nyo natatanong, si Sai ay full-time crocheter na. Di ba? Ginawa na niya talagang ano yan, career. Okay. Ikaw po, Yeng, alam ko matagal ka nagko-crochet, ano? Pero sa tingin mo, sa pagkakaalala mo, mga ilang buwan bago ka natuto talaga na bago mo na control yung kamay mo sa tension and paghawak ng hook and yarn? Siguro mami, nung ano na po, nung college na siguro. Kasi high school medyo natigil ako eh. Tapos yung project namin noon, nung elementary ako, grade 5 yata ako noon. Kailangan namin siya matapos. Within 2 weeks yata. So, kailangan na siyang ipasa. So, kami, kailangan talaga namin matuto. Everyday talaga, nagpa-practice kami. Everyday yan. Kaya, ayun, that time, hindi ko pa naman po alam kung tama na ba siya. Kasi yung teacher namin, masaya naman na siya na nakatapos kami, nakagawa kami, and medyo nagmukhang katulad nung gusto niyang ma-achieve namin. Kasi meron po kami pinagagayahan dapat yun, magaya namin yun. Opo. Tapos, ayun, nagbalik ako sa pagko-crochet nung college na ako. College pa ako. 4th year high school pala. Gumagawa ako ng cellphone pouch. Ganyan. Tapos, ayun, that time, hindi ko alam, lahat ng ginagawa ko talaga freehand. So, dun na lang nahasa yung sa tension, dun sa stitches. Wala ka akong alam eh. Hindi ko alam kung ano talaga yung stitches, kung single crochet, kasi wala sinabi sa amin. Tapos, wala, ano bang tawag doon? Ano lang siya? Stock knowledge? Ganon. Opo. Kasi may nakita ako na na tricolor na yarn. Ang cute. Tapos sabi ko parang gusto ko ulit mag-crochet. Kasi that time, na-addict naman ako nun sa pag-cross-stitch. Tapos yung mga kababata ko, pag may project silang cross-stitch, sa akin nila pinapagawa. Kaya sabi ko, why not balikan ko ulit yung pagko-crochet? I-try ko, ganyan. Then, ayun po, dun ulit, nag-enjoy ulit ako, gumawa-gawa, ganyan. So, ayun. Kasi nagre-repair. Opo. Na-busy kasi ako sa ibang crafts. Yung nagre-repair ako ng sa makina, ganyan. Nagtatry din ako ng pagtatahi. Lahat na yata ng crafting ginawa. Oo, mami. Lahat na ng trip.
Pati alam niyo yung nylon na na bracelet. Ay, trip na trip Oo. namin yan dati. O, di ba? Alam mo, Ayun. I think pag crafter ka talaga, if you really love crafting, kahit anong craft pa yan, parang pag, uy, ang ganda nito, susubukan mo yan. Yung, uy, ang ganda Opo. nito, subukan mo din yan. Yung kabi-kabi lang. Totoo, mami. Okay. Hello, Narskin. Yeah, please like and share this live stream. We are live on TikTok and on Facebook page, Crafty Hobbies by Lisa. Please follow our page. And this live stream will be re-uploaded in our YouTube channel, Crafty Hobbies by Lisa, and clips will be uploaded to our page sa Facebook, Crafty Hobbies by Lisa rin. Ayan. At saka sa TikTok na rin. So, ayan. So, we are visible everywhere. Every socket. Para mas maabot pa natin yung mga crafters. So, ang video podcast na po ito ay naghahanap ng sponsors if baka naman. Hindi, mali mo, di ba? May makarinig. Okay. Opo, So, baka naman marinig ng Manila Bay. Please support us by following our page and liking and para mas makagawa po tayo ng mga ganitong content. And ang mga video podcast po natin will be re-uploaded to our all social media accounts. Okay, so ayan. So, ang last na natin, para sa mga bagong pasok, ang topic po natin for today is, traits that a crafter must have. So, nasa na kami? Nasa number 5, manual dexterity. Yan nga po yung sinasabi, yung yung paghawak mo ng yarn at hook. Ako actually, natuto ako mag-crochet grade 4. So, I'm 47 now. So, could you just imagine how many years ago, panahon pa ni Kopong-Kopong. I-share ko lang. Actually, hindi ko alam kung paano hindi ko na matandaan kung paano ko talaga natutunan yung tension and everything, kung paano ko natutunan yung control ng ng kamay. Pero siguro na ko yung kasi yung nga sinasabi ko si Aling Sean. Hi Aling Sean, kung nakikinig ka. Thanks to you Aling Sean, na-inspire ako ni Aling Sean na i-continue yung craft, yung pagko-crochet kasi meron siyang nag-e-export kasi sila yung maliliit na bola na binalalagyan daw ng buhangin or something ng filling para gawing sipa sa ibang bansa. I'm not sure, parang Germany yata yun. Hindi ko na masyado matandaan. Pero yun nga, doon na ako nag-try. Kaya siguro ako natuto na rin sa mga tension na yun. Pero alam mo sa knitting, kasi nag-knitter din ako, sa knitting, alam mo, bago ko nakuha yung tension, 1 taon akong nanonood ng knitting tutorials. I remember 1 taon kasi hindi ko makuha, alam mo kung bakit? Ang ginagawa ko yung traditional English style of knitting, yung sakana ng hawak ng yarn. Hirap na hirap ako. 1 taon akong nanonood ng video tutorials. Pag gigiba ko, magpapahinga ako. Mga ilang linggo, 2 weeks, ganun. Tapos pag sige, tatry ko uli. Tapos nag-give up talaga ako. Tapos, after 1 year, nakita ko yung yung continental knitting na parang sa kanan. Alam mo doon, ilang subok lang, ay, this is for me. Sabi ko gano'n. Oo, kaya sabi ko, ay, yung continental knitting, if you are a crocheter first, yung continental knitting is madali mo na lang matutunan kasi alam mo nung sinubukan ko yung Diyos may tuwang-tuwa ako. Wala pang 1 linggo marunong na akong mag-knit. Oo, kaya pag lalo na pag inano mo talaga maano yan kasi kalkulado mo na yung movement ng yarns eh. Ang aanihin mo na lang parang para ka lang nag-knife, 'di ba? Pag crocheter ka, pen hold, para ka lang nag-knife hold. Para ka lang gumagano, nagsi-single crochet ng knife hold. Sabi ko sa inyo. So, ayun, kaya, anong tawag doon? One thing na I kinda regret na sana
mas maaga ko natutunan yung continental knitting. Kaso, late ko siyang na-discover. Pero, well, at least, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganun ang pala. Anyway, so, salamat sa ating, sa ating mga guests, to Sailan and Puyeng, okay, one piece of advice na lang for our co-crocheters out there, especially sa mga beginners. Anong masasabi nyo to be a successful crafter sa Sailan? Keep grinding sa pag-crochet hanggang sa pagtanda. Okay, keep on creating, keep on crafting lang talaga. Si Puyeng. As the old saying goes, sipag at tiyaga ang puhunan. Yes, pag may Huwag saga, kayong- may nilaga. Kasi kung gusto niyo talaga yung ginagawa niyo at gusto niyo talagang matuto, tiyagaan niyo at lagyan niyo din ng sipag. Kasi kung magi-give up kayo, walang mangyayari, hindi kayo matututo. Kasi ang crochet, hindi siya para sa mga sa mga mabilis mag-give up. Kasi sa mga walang saga. Opo. Siya continuous learning ang pagko-crochet kasi everyday may nalalaman kang bagong stitch, 'di ba? Kahit naman yung mga dati-datihan na mga matatanda na sa pagko-crochet, mga lolo't lola natin. Kung tatanungin natin sila, papakita natin yung something na nagawa natin. Tatanungin nila, ay may ganyan na pala ngayon kasi nung panahon namin ganyan. Kaya ayun, continue lang sa pag-aaral ng craft ganyan kasi it can get you to places. Wow. Yes. Malay mo, why 'di ba? not? Diba? Yes, totoo ka dyan, this kind of craft is an endless process, endless learning process. Kasi, feeling ko, hindi kasya yung, yung 100 years mo para magawa mo lahat ng existing crochet stitches and knitting stitches in your life. Di ba, no? Endless possibilities kasi ang crochet and knitting. Pwede kang gumawa ng kahit ano pwedeng gawin, di ba? So, di ba ngayon nga, dahil globally connected na tayo, yung mga amigurumi, yung mga, alam niyo yung from Thailand, from Vietnam, di ba? Na na natin. Dati wala naman yun hindi ko alam din yung mga yan. Pero anyway, salamat Sailan and salamat Puyeng sa You're welcome, Mami Lee. sa mga sharing nyo sa inyong experience as a crafter. Yes, hello Mami Babum, Leonor, Pujante, Duya. Yes, tama ko. Nag-agree si Mami Babum sa sinabi ni Puyeng kanina sa mga natututunan natin. Kasi nga, endless learning ang crafting na ito. So anyway, we have to say goodbye now. So thank you sa uulitin. So pagpapatuloy natin yung ating crafting, the Crafters Forum. Tatawagin ko na itong Crafters Forum. Next week, this is every Thursday at 8 p.m. and panel discussion natin every 9 p.m. Ganon. O, diba? So, bye-bye!